Part 4, Celeste POV. 5 years ago. Vincent, my first love and definitely my last. 5 years passed by so quickly and ganito pa rin ang pakiramdam ko. Hulog na hulog pa rin ako. Ay! Panunogso ng lahat sa amin. Tama kayo. Ngayon ang araw ng kasal namin. Ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Vincent proposed to me that night nung graduation ko sa paborito kong restaurant, ang The Resurrections. Ito ay isang Spanish-Filipino restaurant. After a year, with the blessings of my parents and Vincent's mom, Mommy Agnes, eto na, ikakasal na tayo. Hindi ito ingrande tulad ng iniisip mo. I am also working as a manager for a department store at ganoon pa rin ang trabaho ni Vincent. Actually, civil wedding lang pero nonetheless, this is the best wedding for me. Wearing my white plain dress at inayos na buhok at makeup ng pinsan kong si Mariana made me feel like I'm the most beautiful bride. Lalo na at ang pakakasalan ko ay pinakagwapong nilalang sa mundo. Hey, this is serious, sabi ni Vincent habang nakangiti kaya nabalik ako sa realidad at ginantihan ko ang ngiti niya. Mas napatitig ako sa maganda at malaanghel niyang berdeng mata. Hon, thank you. Thank you for looking at my direction on my very first day of college. Thank you sa tubig na tumapon sa uniform mo kaya tayo nagkakilala. Thank you sa mga apoy sa camp na sexy how you confess your love for me. Thank you for supporting me in every way you can. Thank you for asking me to spend my whole life with you, pero above all, thank you for loving me so much. Thank you for taking care of me. Hindi man tayo mayaman, but I know together maa-achieve natin lahat ito. Makakayanan natin lahat ng pagsubok. Maaabot natin ang pangarap nating magkasama. Tayong dalawa hanggang pagtanda. Nagpalakpakan yung mga bisita namin. I saw Mama and Mommy Agnes are now crying. I'm sorry they were too loud and I totally forgot what I've written for my vows. So, let me tell you what is exactly on my heart. Alam mo ba, sabi nila, hihinto or magsaslow mo raw ang mundo kapag nakita mo na yung the one para sa'yo. Pero hindi ganun yung nangyari sa akin. Hindi huminto ang mundo ko. Napakanot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. What did stop was my heart. And only one of my senses was able to function. I only saw you and at that moment that my heart skipped a beat, nawala na yung puso ko sa akin. Nasa iyo na siya. Agad at nasabi ko sa sarili ko while looking from you na nasa malayo pa lang. He looked at me with so much love in his eyes. Yan ang magiging asawa ko. She will be my one and only Mrs. Grayson. She will be my home. At siya ang magiging pahinga ko sa mundong nakakapagod. Tumulo yung luha ko pero matamis ko siyang nginitian. I love him so much and mas minamahal ko siya knowing that this guy loves me even more. Thank you, hon. Thank you for accepting me and my mom to you and your family's life. Tama ka. Lahat ng pagsubok ay makakayanan natin. Lahat ng pangarap natin ay makakamit natin basta magkasama tayo. My love, I will still look at you the same way even 100 years from now. I will still kiss you, your forehead, your cheeks, your lips, and we will both say we made it. Kasi tama ka. Magkasama tayong tatanda. I love you so much, Celeste. I love you, sabi ko. Wait lang guys, wag muna kayong mag-kiss at sasabihin ko pa lang. Nagtawanan naman kaming lahat dahil sa pabiro ng judge sa amin. By the power vested upon me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. We chuckled once more and lumapit na sa akin si Vincent. I can see how shaky his hands while reaching out my face bago siya unti-unting lumapit. Hinalikan niya ako. Hindi to ang first kiss namin pero pakiramdam ko ay ito na yun. Siguro dahil ang halik na ito ay sumisimbolo sa ating simula ng forever. Mga ilang segundo pang nagdikit ang labi namin bago siya dahan-dahang bumitiw at masayang tumitig sa akin. Gandang-ganda ka naman sa akin, biro ko rito. Paano mo nalaman?
I present you Mrs. Celeste Madeline at Mr. Vincent Matthew Grayson. Present day. I bit my lip at tumingin sa taas para pigilan ang sarili kong maluha. Visit ng mga alaala. Bumabalik lahat sa akin at kapag naaalala ko ay para akong maluluha. I hate those memories. Binuksan ko ang jar ko ng sugos at kumuha doon. Nasa dressing room ako at katabi lang nito ang kwarto kung nasaan si Vincent. Magkasama tayong tatanda, my ass. Tutuparin natin ang pangarap natin ng magkasama. Lecheng mga pangako yan. Hindi mo na ako mapapaniwala ngayon. Celeste! Narinig kong tili ng pinsan kong si Mariana kaya mabilis akong tumayo at hinarap siya na nakangiti. Totoong umaliwalas ang pakiramdam ko nung makita ko siya. Mariana, grabe, ang laki na ng tiyan mo. Nakakatuwa naman. Sabi ko at mabilis siyang niyakap at hinawakan ang tiyan niya. Nagulat pa ako nang sumipa ayun. I am really happy and somehow it also made me sad. Hala, kilala niya ang tita niya. Sabi ko at muling hinawakan ang tiyan. Pero hindi na ito sumipa pa. Grabe, nakakatampo ka. Hindi mo agad ako binisita pero dahil sa dami ng pasalubong na dala mo sa akin galing Paris, pinapatawad na kita. Sabi nito at kumain pa ng popcorn. Sus, puro hiling mo yan kaya matatanggihan ko ba? Ikaw nga, ngayon lang pumunta sa show ko kung kailan last day na ng hosting ko. Sabi ko at humalukip-kip. Alam mo namang busy ako kakasunod sa asawa ko. Feeling ko mabababae dahil buntis ako. Ang tsaka ko ngayon, tas makikita pa kita. Nag-overthink na naman ako. Sabi nito. Kaya ka lang naman ganyan dahil pregnant ka. Pregnancy syndrome, sabi ko. Sus, anong alam mo rito Madeline? Hindi ka naman nabuntis. Makapagsalita ka. Ay, akala mo you're pregnant. Nahinto sa pagdadaldal si Mariana nang paglingon niya sa pintuan ng dressing room ko ay saktong dumaan si Vincent kasama ang staff namin na tila nire-review siya. Tumitig lang siya sa akin at dahil mayabang ako, tinitigan ko rin siya nung akala niya. Ay, Diyos mio, grabe, nandito ka, Vincent. Ay, Mr. President. Mariana, don't call me like that, sabi nito at ngumiti sa pinsan ko na akala mo siya ang pinakamabait na taong nakilala mo. Nag-appear pa sila. Close na close sila, diba? Pinagtaksilan mo ko, Mariana. Char. Miss Celeste, wala na po kong sugos na mahanap pero sugos na naman, Celeste? Mariana said. Kailangan ko yan. She needs that because she's nervous. Vincent finished me off. Salamat dahil mahina ang boses niya. Inirapan ko siya. Oh, tea, biro ni Mariana. You can have my pack of that. I'll ask my staff to send it here. Wag na. I insist. Lumapit siya ng kaunti to make sure na hindi siya maririnig. After all, you've learned that from me. I hate you. Bulong ko. Likewise. Tumikim si Mariana dahil nagkakainitan na kaming dalawa. Grabe, ang astig mo na ngayon. Ibang level ka na. Dati, president ka lang ng student council. Ngayon, ng bansa na. Baka talaga. Pagbibiro ng pinsan ko. Ikaw din. You're pregnant. Magkakababy ka na. Magkakanak na kayo ni Warren. Congratulations. Sabi ni Vincent. Naku, kung hindi lang kayo naghiwalay, ay malamang. Meron na rin kayo or buntis na ito. Ay, Diyos ko! Bakit may ipis sa dressing room ko? Mabilis kong sigaw at mabilis na kunyaring napatakbo sa pinsan kong taratitat. Mabilis naman naglapitan ng mga staff. Nasaan na yung ipis, Miss Celeste? Nandyan lang, hanapin niyo. Sabi ko habang hinahawakan ng mahigpit si Mariana. Pasensya na talaga, Miss Celeste. Ipapalinis agad namin ito. Sabi ng isang staff, kaya tumango na lang ako. Napalingon naman ako kay Vincent. Nasa likod niya ang mga guards dahil sa pagsigaw ko. Excuse me po, Mr. President. Mag-start na po tayo soon kaya mauna na po kayo roon. Sabi ko at peking ngumiti bago patakbong hinilas si Mariana. Papasok ng banyo at mabilis kong inilak iyon. Ang sikip naman dito, Celeste! Pag-iinarte niya. You! Yang bunganga mo ang magpapahamak pa sa akin. Papahamak pa kaming dalawa. Oh, may care pa rin kay Vincent.
pang aasar nito. Hoy, wala akong sinabing may pake ako sa kanya. Ikaw nga, hinahinayan mo yung bibig mo. Matagal na kaming hiwalay kaya huwag mo nang i-bring up ulit yan. Hindi mo na mahal. Hindi na. Diretso kong sagot. Hindi na masakit. Napahinto ako at napatingin sa kanya ng seryoso. Masakit pa rin siya, natural. Masakit, but I am trying to heal. Pero kapag nakikita ko siya, may kumukurot pa rin sa puso ko. Celeste, tawag nito sa akin. Tumingala ako to stop my emotion. Pero hindi ibig sabihin na nasasaktan ako ay mahal ko pa siya at gusto ko pang magkabalikan kami. This pain is a simple reminder na minsang umikot ang mundo ko sa kanya. Minsan ko siyang minahal ng sobra, pero tapos na yun lahat. Kaya please, Mariana, I know how much you want us to end up together, pero please, know the reality that we already ended years ago at walang together. We have separate lives now. I smiled at her. Pakiramdam ko kasi ay mas maiiyak pa siya sa akin. I am so proud of you. You are so strong. Sabi nito bago yumakap sa akin. Okay, let's roll in 3, 2, 1, action! Welcome to Top. I am Celeste Gonzalez, your host for this week, and today is my last day of hosting, so we have a very special guest for tonight's talk, and it's no other than the hottest president of our country, President Vincent Grayson. Hoy, huwag kayong yun yung nasa script. Bakit ko naman magiging hot sa akin yung lalaking yan? Like, duh. Lumunok ako kasabay nun ng pride at kaba ko dahil kasama sa script ko ang mga papuri sa kanya. Good evening, Mr. President. Nakangiti kong baling dito. Akala mo, ikaw lang masaya sa mundo? Nakamove on na ako. At tama lang na ipakita ko sa'yong okay na ako. Bumaling siya sa akin at nginitian din ako. Plastic ng animal na ito. Magandang gabi, Celeste. The way he greeted me and called my name sent shiver to my soul. Binalot ng kaba at lungkot ang sistema ko. Pero, sinigurado kong hindi mapapaalis ang ngiti sa labi ko. Bad memories lang yan, Celeste. Move on at kalimutan mo na lahat ng tungkol sa kanya. Yung malalim at seryoso niyang boses ang nagpatili sa mga kababaihan at baklang audience namin. Thank you for accepting this interview. Ikaw talaga ang pinakabatang presidente sa buong mundo. Bilang bagong presidente, ano ang unang proyekto na binigyan mo ng focus para sa bansa? Tumitig siya sa akin at huminga ng malalim na para bang nagtanong ako ng isang joke sa kanya. Well, maybe yun ang pakiramdam niya dahil mag-boyfriend pa lang kami ay alam ko na how he finds RDOH as a joke. He always say na ang poor ng healthcare system natin. Araw-araw ko naririnig ng mga plano niya noong magkasawa pa lang kami pero here I am pretending not to know this and the person sitting across me. Sistema ng pangangalaga sa kalusugan. Pinaplano kong ibagsak ang buong DOH at dalhin ang pinakamahusay na pangkat ng pangangalagang pangkalusugan at pananaliksik para sa bansa. Nagtuloy-tuloy pa ang question and answer namin tungkol sa gobyerno at mga plano niya sa bansa. That's what I like about him. He's always straightforward. Hindi siya nag-aalinlangan sa gusto niyang sabihin kaya nga siguro ganun kadali ang pagbitaw niya ng pamamaalam sa akin nilang taon lang makalipas. Napataas ang kilay ko nang paglipat ko ng cards ng question ay kasunod at itatanong ko ng pinaka-awkward na tanong para sa akin. Kasalukuyan siyang nakatingin sa crowd at nakangiti sa mga ito. So, President Vincent, ito na ang mga tanong ng lahat. Huminga ako ng malalim at nagtilian na ang mga tao. Are you interested sa babae or lalaki? Nahihiya akong tanong. Kumunot ang noo niya at pinasadahan ako ng tingin as if saying na mukha ba akong lalaki? Mabilis siyang ngumisi at lumingon sa crowd. Babae, syempre, sabi niya. Napalunok ulit ako. Yabang mo, visit. We're almost at the end of the show and we pick random lucky audience to ask you their question kaya let's start, sabi ko at tinuro ang unang audience na inabot ang mic. Mr. President,
Matagal ng issue ito pero maaari po bang sagutin kung sino ba talaga si Miss Selena sa buhay mo? She's my spokesperson. My secretary. Diretsong sagot ni Vincent. Napayuko ako at pinaglalaroan ng mga daliri ko. Bakit kasi bawal ako magsugos ng onset? Yun lang ba talaga siya? How do you see her as a woman? Follow-up na tanong ng bakla na ito at kahit ayoko ay tila sumisikip ang mundo ko. Lumingon siya ng bahagya sa akin kaya napaayos ako ng upo pero mabilis niyang binalik ang tingin niya sa nagtatanong. She's the kind of woman who will help you to be successful. Someone you can rely and trust. Pwede po bang sipain ko ang ulo niya kahit any of the two ngayong kahit onset? So are you saying that she's your ideal type of woman? I'd rather not disclose that. Sabi ni Vincent at ngumiti. Nakita kong nagkatinginan sila ni Selena at naggantihan ng matamis na ngiti. Kagatin sana ang singit niyo ng mga langgam. Mr. President, you're 28. Hindi mo pa ba naiisip na mag-settle down? Always. Mabilis niyang sagot. Aayain niyo na ho si Miss Selena? Bagay na bagay po kayo. Sabi nito at nagtilian pa ang mga tao at patuloy silang tinutukso. Hindi ko alam pero parang nauubos ang hininga ko. Para akong nanghihina at ang gusto ko na lang ay maiyak. Affected ka pa rin, Celeste. Umayos ako ng upo at saktong nag-cue naman yung director namin na tapos na ang question and answer. That's all for today. Anunsyo ko at nagsimula silang magreklamo pero tumayo na ako sa kinaiuupuan ko. Thank you, Mr. President. It was a pleasure. Sabi ko at kahit kabastusan naman ay dire-diretso akong lumabas. Diyos ko kang bata ka, pag ito talaga nag-leak sa press, pasasakitin mo ang ulo ko. Umuwi na tayo, Celeste, please. May sinasabi si Pam pero tila binubulong niya iyon at hindi ko maintindihan. Itinaas ko ang bagong bukas kong bote ng alak at mabilis yung ininom. Last mo na yan, Celeste. Last mo na yan. Uuwi na tayo ngayon na. Lasing ka na. Rinig ko ang galit sa sigaw ni Pam. Pero hindi ko yun inaalintana. Lasing na nga siguro ako. Hoy, pag-aari ko naman to Iinom ako at napahinto ako nang inagaw ni Pam ang iniinom ko at tinitigan ako sa mata. Tama na, Celeste. Tama na. Kung nasasaktan ka, kung masakit pa rin, sabihin mo sa akin, sabihin mo sa amin. Please, umuwi na tayo and we will talk once you are sober. Fine. Tumbak lang to, sabi ko at tumawa. I'm just gonna play ng piano while waiting for the car. Sabi ko sabay turo sa grand piano ko sa resto na bar na ito. Fine, sabi niya. At inalalayan akong makaupo sa may piano ko at binuksan iyon para sa akin. Tatawagan ko lang ang driver and I will be back kaya please behave. Tumatawa naman akong tumungo-tungo pero kusang nawala ang kakulitan at ingay ko nung maiwan ako mag-isa. Mag-isa ka na naman, Madeline. Bakit ba ako uminom? Kasi masakit. Kasi nasasaktan pa ako kahit hindi naman na dapat. I closed my eyes para pigilan ang sarili kong maluha at nasimula akong tumipa sa piano. Nakakatakot talagang magmahal ng sobra. All along, you feel okay and fine pero kapag nakita mo na ulit yung dahilan why you run away, marirealize mo, it is too painful pa rin pala. Nakikita ko ang pagpapatawad. Nakikita ko ang katotohanan. Mahal mo ako kung sino ako habang hawak ng mga bituin. Hindi ko pa natapos ang pagtugtog dahil kusang nagbagsakan ang mga luha ko. Mabilis ko iyong pinunasan at diniinan ang mga mata ko to stop myself from crying. Masyado akong emosyonal na hindi ko man lang natapos ang kantang When I Look at You ni Miley Cyrus. Ito ang wedding song namin. Nakatakip ang kamay sa mga mata ko nang magulat ako nang may magpatuloy ng pagtipa sa piano. Mabilis ako napalingon sa tabi ko at
Halos malaglag ako nang makita ko si Vincent sa tabi ko. Oo, si Vincent na dati kong boyfriend at asawa. Si Vincent na presidente na ng bansa ngayon. Gusto kong magsalita pero napatunga nga ako sa kanya dahil tinuloy niya kung saan ako natapos sa tinutugtog kong kanta. May tama na talaga ako dahil imposibleng nandito siya pero nakikita ko siya. Pero anong ginagawa niya rito? Nung matapos siyang kanta ay bumaling siya sa akin. Ilang dipa lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Anong ginagawa mo rito? Naiilang kong tanong sa kanya. I came to finish your song and binitin niya pa at mas tumitig sa akin. Hindi mo naman naitanong sa akin ang mga tanong mo. Question? Natanong ko naman lahat kanina. Iyong personal na tanong. Napalunok ako pero hindi ako nagbawi ng tingin. I wanted to run away again pero dahil sa tama ng alak ay tila nagkalakas ako ng loob. What happened to us? Bakit ganito na tayo ngayon? I asked, holding back my emotions. Iniwan natin ang isa't isa, di ba? Diretso niyang sagot sa akin. He is looking at me and it felt so cold. Iniwan namin ang isa't isa sa kabila ng pangakong mananatiling magkasama hanggang sa maputi at matanda ang aming buhok. Vincent, kasama hanggang pagtanda. Nagsimula nang magbagsakan ang luha ko. Ano na nga ba ang mga susunod na mangyayari? Tila manumbalik kaya ang pagtitinginan ng dalawa gayong may sarili na silang kanya-kanyang buhay? Ano ang kahihinatnan ng paglalasing ni Madeline? Abangan sa susunod na kabanata.